Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Andito na naman tayo sa ating topic ngayon mga kababayan. Siya nga pala mga kababayan, no? Ito si may bago pala tayong variety ngayon ng palay mga kababayan. May bagong variety ng bigas ngayon, no? Itong tinatawag lang Romualdez rice mga kababayan. Ito daw ang bagong variety ngayon mga kaibigan nga may dala ng amag, no? Ang ipinamimigay sa mga Pilipino. Kawawa naman ang mga Pilipino mga kababayan. Bibigyan nga ng ayuda nga bigas nga tag 2 kilo. May amag kay kasama pa daw amag mga kababayan. Ito yung siguro ito yung mga bigas mga kababayan nga matagal lang naka-impact sa mga bodega ng NFA mga kababayan. Mas katago-tago ng ating mga kinaukulan kung kailan pasira na mga kababayan yung sobrang laona at saka na ilalabas. At ang masaklap pa mga kababayan, parang ano pa parang may mali pa no? Para bang ginagamit na naman to sa ayuda pang politika ito mga kababayan. Kawawa naman ang ating mga kababayan, mga Pilipino. Hindi pa naman nakarating to sa amin mga kababayan. Pero marami nang nagkalat na rin to sa social media patungkol ito sa Romualdez rice mga kababayan. Ito ay isang bagong variety ng bigas. Kasi noong araw mga kababayan, alam ko lang na kasi nagtatanim din kami ng palay mga kababayan sa probinsya, pangkain lang. Kasi ang alam ko lang ng klase ng palay na itinatanim dati ng tatay ko, natandaan ko itong BPI. Sipot. Basta hindi ko narinig yung nakalimutan ko kasi bata pa ako nung nagtatanim kami ng palay nung sa probinsya pa ako. Pero hindi ko narinig mga kababayan itong Romualdez rice. Sa bagay, sa marami na kasi ngayon, maraming bagong variety ng palay, no? Iba-ibang klaseng palay na ang lumalabas. Kasi yung mga sinaunang palay, mga kaibigan, kung kung pangkakitaan, pang commercial, mga matatagal kasi yung mga kababayan kasi mayroong 6 months nga sa isang taon, 2 beses lang mag-aani. 5 months o 6 months. Ito mga bago kasi mga kababayan mula sa 4 months, ngayon 3 months na lang. Kasi kami doon sa Leyte mga kababayan noon, 3 beses talaga kami makaani sa loob ng isang taon kasi may irrigation kami doon mga kababayan. Tapos ngayon, mayroon pa lang Romualdez rice mga kababayan. Talaga itong mga Romualdez mga kababayan, mga kilala. Kasi mayroon silang Romualdez Airport sa Tacloban City. At ang Tacloban Airport mga kababayan, nagiging Romualdez Airport, no? Daniel ba yun? Daniel C. Romualdez. Basta Romualdez Airport mga kababayan. Tapos, hindi pa nasiyahan, mayroon pang Romualdez rice. May makapangyarihan talaga itong mga Romualdez mga kababayan. Pero si former President Duterte mga kababayan, ang daming proyekto nga nagawa yun nung siya pang namuno, siya pa ang presidente. Pero wala kang makikita mga kababayan nga establishment ng gobyerno na nagiging Duterte, no? Wala kang makikita, walang Duterte Street. Basta wala kang makikita. Pero itong Romualdez mga kababayan, speaker lang ang naabot na nito mga kababayan, pero wala ka. Mayroon ng Romualdez Airport, mayroon ng Romualdez rice. Ano kayang kasunod nito? Pag ito'y namuno ng ating bayan mga kababayan, baka ang Pilipinas magiging Romualdez country na no? Baka magiging bansang Romualdez na. Mga kababayan, kasi Romualdez rice. Ngayon ko lang talaga yung naririnig. Pero mga kababayan, para sana hindi natin kailangan ito Romualdez rice mga kababayan, dapat talaga pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno mga kababayan. Ang tulungan, ang problema ng ating mga magsasaka. No? Mga ilang vlog ko na mga kababayan, mga unang vlog pa. Yun ang una talaga nabanggit ko yung problema sa ating mga magsasaka. Dapat para maging food sufficient tayo mga kaibigan. Hindi tayo aasa sa
Ang una talagang pagtuunan ng pansin dapat mga kababayan sa ating gobyerno ay ang mga magsasaka. Kasi yan ang bumubuhay sa atin eh. Yan talagang importante. Kasi tayo mga Pilipino, kumakain tayo ng bigas, kumakain tayo ng rice mga kababayan. Hindi katulad sa ibang bansa, tinapay lang kinabubuhay nila. No, mabuhay sila sa mga salad-salad. Ang Pilipino kasi mga kababayan, kumakain ng bigas eh. Kaya kailangan. Saka hindi lang sa bigas, basta lahat ng klaseng mga na magsasaka mga kababayan, nangangailangan talaga, hanggang sa ngayon, nangangailangan talaga ng suporta sa gobyerno. Unang-una yung road to market, road, farm to market road mga kababayan. Pero ginawa na ni Presidente Duterte. Ngunit, pinagpatuloy naman daw ni PBBM. Aywan ko lang kung lahat ito ay napagbigyan katulad ng Mindoro, itong sa Nueva Ecija nga mga magsasaka. Marami diyan mga kababayan sa Benguet ng mga nangangailangan din ng road to market o farm to market road mga kababayan. At saka isa pa mga kababayan, ang problema ng ating mga magsasaka nga dapat pagtuunan ng pansin kasi kadalasan sa ating mga magsasaka mga kababayan kaya hirap na hirap sa buhay, halos hindi na rin makakain. Tatanim sila pero halos hindi na rin makakain mga kababayan. Ang una, lack of capital mga kababayan. Yung kakulangan sa capital talaga ng ating mga magsasaka. No? Tapos yung farmers equipment machine mga kababayan, yung mga makinaryas, kulang sila noon. No? Kasi hindi makaangat-angat mga kababayan ang ating mga magsasaka. Kasi sa maraming kadahilanan nga una-una kulang din ang suporta sa ating gobyerno mga kababayan. At mayroon talagang diyan mga kababayan, pinakamali nga dapat talaga pagtuunan ng pansin sa ating mga government official at talagang dapat nila bubuwagin itong mga papahirap na to sa ating mga magsasaka. No? Unang-una mga kababayan, halimbawa itong unang problema, lack of capital. Kahit pa mga kababayan, ang problemang ito, matulungan sa ating gobyerno, pahiramin sila, pautangin sila ng pangkapital upang sila'y makapagtanim. Diba? Kung makapagtaniman to sila mga kababayan, kaya yung binanggit ko, na mayroon talagang problema nga dapat pansinin ng ating gobyerno at dapat pilayin ito mga kababayan. Itong mga mga kababayan, itong mga trader. Yun talaga ang number one. Kahit yung problema nilang mga equipments mga kababayan. Kahit pa ibigay ito ng ating gobyerno, lahat yan, yung kakulangan ng mga magsasaka mga kababayan, kahit pa ibigay ng gobyerno yan. No? Tapos, kaya lang ang problema, dahil dyan sa mga smuggler mga kababayan, nga pinapaikot-ikot ng ating mga magsasaka, hindi talaga sila makakabawi, hindi sila makakaluwag mga kababayan. Kasi, unang-una, ang pumapatay sa kanila, itong importasyon mga kababayan. Yan ang number one talagang pumapatay sa ating mga magsasaka, importasyon na yan. Kung sino man yang nasa likuran na yan mga kababayan, siyempre may kasabwat sa ating gobyerno yan. Ang ating presidente nga mga kababayan, kasi hindi naman makapag-import kung hindi papayagan ng presidente, di ba? Hindi naman dapat tayo mag-import kung talagang susuportahan natin ating mga magsasaka mga kababayan. Ang mga problema sa ating magsasaka, ito lang mga kababayan, itong trader na to talaga. Kasi itong nagdodomina mga kababayan sa ating ngayon. Sa ating mga sektor ng mga magsasaka. Unang-una, pag malapit ng harbisan mga kababayan, andyan na yung style nga mag-i-import na sila. Maimportasyon. Una-una dyan, kumikita dyan yung middleman mga kababayan. No? Middleman. Tapos siyempre, yung mga nasa gobyerno, kikita rin dito mga kababayan. Tapos yung contact nila, yung supplier nila, nag-uusap-usap na yan mga kababayan. Yung supplier at saka yung middleman at saka yung sa ating gobyerno, nag-usap-usap na yan mga kababayan. Hindi naman pwede, basta na lang yun. Diba? Alam na yun, may mga formula na yun sila, may pattern na yun sila mga kababayan. O, diba? Kahit sagana, kahit supplyan ng gobyerno, fertilizer, lahat ng paminhi para makapagtanim ang ating magsasaka mga kababayan. Palagay mo na natin, makapag-ani na silang maganda. Ang problema, kung may ani na mga kababayan,
mabubulok na lang din ang ani nila kasi pag hindi nila ibigay sa mga swapang na mga trader, mga kababayan, wala rin. Di ba? Masisira lang yung ani nila. Una-una mga kababayan, ang sinasabi ko, dapat suportahan ng gobyerno. Dapat yon. Katulad ko, example lang mga kababayan ha. Sa example lang, kung seryoso talaga ang ating gobyerno upang makaginhawa ang mga Pilipino, mga kababayan, ito example lang mga kababayan ha, baka tayo ipatawag sa Kongreso. Yung 800 billion nga confidential fund, confidential yung mga unprogrammed fund mga kababayan. Kung seryoso lang sana si Tambaloslos at saka yung mga congressmen na solusyonan ang problema sa pagkain sa mga Pilipino mga kababayan upang malutas yung gutom na naranasan ng ating mga Pilipino. Dapat mga kababayan, bakit hindi na lang nila itayo yan ng mga ng mga storage facilities sa Mindoro, sa Benguet, sa lahat ng mga lugar mga kababayan nga sentro ng ating mga farmers. Kasi kulang ho ng storage facility kasi diyan sinasakal ng mga trader ang ating mga magsasaka. Pagdating ng anihan mga kababayan, wala na silang magpag-imbakan na kanilang mga ani dahil ang mga trader ho, yun na ho ang sumasakal eh. Kasi pinapayagan ng ating gobyerno, mga private ang mga nagtatayo ng mga storage facilities diyan sa mga mga kababayan, sa mga lugar na ng mga farming area, no? Wala nga sa Mindoro. Yung 800 billion mga kababayan, kung ang ating mga politiko talaga seryoso upang malutasan ang gutom na naranasan ngayon sa mga Pilipino sa administrasyon ng Presidente Marcos, maraming magagawa mga kababayan upang maging food sufficient tayo, alagaan ang ating mga magsasaka. Ngunit hindi po yun ginagawa ng ating gobyerno. Ang inuuna talaga na yung political agenda talaga nila. Nawawala talaga sila sa focus pagdating sa solusyon sa pagkain mga kababayan. May pagkain tayo kung may pagkain. Ang problema lang, pinapatay ng mga smuggler dyan sa ating gobyerno. Kasi nakipagkaibigan ng ating administrasyon sa mga sindikato, no? Sa mga sindikato, mga trader, mga kababayan. Ang mga trader, silang nagkontrol sa presyo, sila ang nagkontrol mga kababayan sa pagkain natin sa merkado. Alam nyo kung bakit sila ang nagkontrol? Pagdating ng anihan sa sabayan ng importasyon, siyempre kasabwat ang ating gobyerno. Hanggang sa masisira, pagka hindi ngayon, halimbawa, mag-import na sila mga kababayan. Tapos dating ng anihan, siyempre sagana na sa ang ating mga probinsya, yung mga nagtatanim. Bibilihin na ngayon yan ng mura mga kababayan. Bibilihin ng mga trader yan ng mura. Tapos i-imbak yun mga kababayan sa kanilang mga storage. Sila rin ang magdesisyon kung kailan nila ilalabas yan sa mga merkado. Diba? Patungkol sa sibuyas mga kababayan, diba yung nakaraan sa sibuyas, wala pang naparusahan noon mga kababayan. Napakatinding yun. No? Hanggang ang mga alam naman natin sa Senado mga kababayan, hanggang imbestiga lang. Pag mayroon ng matukoy, wala na. Tigil na sila. Siguro, hindi natin din masabi kung magkatawaran na, kung magkaano presyo, hinto na yan. Kasi may mga mga kababayan hanggang lang ang ating mga senador at mga kongres, hanggang kunwari imbestigaran. Pagka may maipit na, tigil na. May nakukulong ba? O yung si Sibuyas Queen, mga kababayan, anong nangyari? Nakulong ba? Di ba? Wala. Ang nagsuffer noon, ang kawawa lagi, ang ating mga magsasaka. Ang tatanim ang ating mga magsasaka, ang sisipag ng ating magsasaka, dugot pawis talaga nila, inaalay para sa kanilang mga pananim. Ang problema, pag maka-ani na sila mga kababayan, ang kumikita, itong si trader. Si trader lang talaga. Bakit hindi yan napapansin ng ating mga congressman? Bakit pinapayagan yan? Alam naman ngayon ang sumasakal, yan ang dahilan sa kahirapan, yan ang dahilan sa gutom na naranasan ng mga Pilipino. Bakit wala silang paraan dyan para mapigilan yung mga trader na yan? Bakit hindi na lang magbuo ng isang ahensya sa gobyerno? Parang siya ang kukuha, siya ang mga siwa sa mga produkto ng mga magsasaka upang maibenta sa palengke. Nakikita ang mga magsasaka at mabili ng mga consumer na mas mura. Di ba? Kasi ang galing sa trader.
kung seryosohin 'to mga kababayan, ito si BBM mga kababayan nga kung ano-anong ginagawa niya sa mga Duterte para lang nga makuha niya simpatiya ng mga tao, nagkamali siya mga kababayan. Ito napakasimpleng solusyon para makuha mo ang simpatiya ng mga Pilipino. Tutukan mo, ipakita mong seryoso ka. Lahat ng yung mga kinukurakot, yung mga budget sa ano, dapat dito mo ano sa mga magsasaka, itulong. Oo nga, andiyan na nga tayo kay mga ano, kay ang inaangal ng mga ano, lack of capital. Andiyan yung kunyari ayuda ng ating gobyerno. Diyan magaling ang ating gobyerno mga kababayan sa ayuda nga sila rin ang kumikita eh. Di ba? Kasi bakit? Bakit sila lang kumikita? Halos hawas maglabas ng 100 million o 100 billion para sa mga magsasaka. Sigurado ba tayo mga kababayan yung 100 million na yan makarating niya sa mga magsasaka, hati-hatiin niya sa mga magsasaka? Pag-release lang pa lang yan mga kababayan, bawas na yan. Diba? Bawas na yan. Kung sino-sino yung pumpirma dyan mga kababayan, bawas yan. Hindi naman talaga yan, 100 million talagang makaabot sa ating mga magsasaka eh. Baka makaabot sa ating magsasaka yan, 5,000 na lang. Pairamin ka ng 5,000. So, kung ilang ektarya yung sakahan mo, makabili ka ng paminhi, hindi ka na makabili ng fertilizer, mga insecticide, mga kababayan. Tapos, pag may ani ka na, papasukin na ngayon ng mga traders, mga kababayan. Yung mga traders, nakanganga lagi, mga kababayan. Pag may ani ng mga magsasaka, andyan siya sa bunganga ng mga traders, nga siyang kinukonsente naman ng ating gobyerno, mga kababayan. Dapat yan, yun ang unang pilayin ng ating gobyerno, baguhin ang sistema. Huwag nilang hayaan yung mga trader na silang magmanipula sa presyo ng ating produkto ng mga farmers natin. At saka yung mga kababayan, huwag nilang hayaan ngayong mga traders na yon ang magtatayo ng mga ng mga storage facility para sa mga magsasaka, mga kababayan. Dapat gobyerno ang magtayo niya. Kung anong problema, halimbawa Mindoro, dapat probinsya. Yung kapitolyo ng Mindoro ang magtatayo ng Kaya lang hindi mga kababayan hindi naisip ng ating gobyerno. Kaya wala hanggat talaga mga kababayan, manatiling mahirap ang ating mga magsasaka at lalo na yung mga Pilipino, mga kababayan. Pero kung magiging food sufficient tayo mga kababayan, para sana hindi na natin kailangan mag-import pa. Kasi panahon ni dating Marcos Sr., mga kababayan, nakapag pa tayo ng bigas nakapagbinta pa tayo eh. Marami pa tayong naibinta ng mga agricultural product. Kaya lang unti-unti may umuupo nga pangulo, ang iniisip lang ay ang sarili lamang. Ay wala. Diyan na nagsimula ang gutom ng mga magsasaka. Doon talaga nagsimula sa kay Cory, mga kababayan. Dati panahon ni Marcos Sr., maliban itong Junior, walang kwenta ito mga kababayan eh. Itong panahon pa ni Marcos Sr., mga kababayan, di ba? May mga irrigation pa eh. May mga National Irrigation Association bawat probinsya, mga kababayan. Yung mga dam natin dito sa Luzon, mga patubig lahat yun. Pero umupo si Cory, umupo si Ramos, umupo ka unti-unting binibinta ito mga kababayan sa mga private company. Hindi na pa ang mga dam natin mga kababayan, hindi na nakapokus sa mga magsasaka. Kaya yung mga kababayan sa mga sakahan, wala na, unti-unting pinapatay. Sino ang pumapatay? Diba? Siyempre, yung kapabayaan ng ating gobyerno. Panahon ni Marcos, marami pa tayong taniman ng dito sa Bulacan, napakarami pang taniman ng palay noong araw, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, puro puro, kung hindi mga subdivision, mga kababayan, mga warehouse, mga pabrika na ang tinatayo. Diba? Kasi, yung mga may-ari naman, mga kababayan, hindi mo rin masisisi, tumatanda na yung mga magsasaka. Tapos, dahil unti-unti na silang pinabayaan ng gobyerno, wala silang kinikita. Kasi mga kababayan, wala nang patubig. Yung mga patubig program ng gobyerno, mga kababayan, nawala na. Tapos, diyan na mga kababayan, habang pinapahirapan ng gobyerno ang ating mga magsasaka, mga kababayan, yung mga kaibigan, makumpare, o kaya yung mga nilang mga politiko doon, mga kababayan, na nagmamay-ari ng mga developer, mga kababayan,
Habang pinapahirapan, pinapatuyuan ang ating mga magsasaka, nililigawan ngayon yun yung mga magsasaka nga bibilihin na lang ang kanilang lupa, di ba? Eh kung ikaw naman ang may-ari, ang taas, nagbabayad ka ng napakalaki ng amilyar, tapos ang lupa mo wala ng wala ng income mga kababayan. Siguro mga una, pangalawa, pangatlong taon, manghihinayang ka pa sa lupa kasi diyan mo binubuhay pamilya mo. Pero habang tumatagal mga kababayan, naliligawan ka ng mga developer o kaya ano pa mang mga oligarko. Tapos pinapatuyuan na kayo ng gobyerno, wala nang suporta sa gobyerno sa mga magsasaka. Tapos siyempre, ito naman si magsasaka, pinipilit na makatapos ang mga anak, patapos na rin mga anak mga kababayan dahil nakikita ng mga kabataan na wala ang kita na ang pagsasaka. Wala na ngayong mga bagong henerasyon mga kababayan na nagsasaka. Di ba? Puro ano na eh. Kasi nga, walang kita dahil walang suporta sa gobyerno. Kaya, ibinibinta na ngayon yung mga sakahan. Dito lang sa Bulacan mga kababayan, ilang libong ektarya na yung bukid nga nagiging ano na ngayon. Mga building na ngayon mga kababayan, yung iba, mga subdivision na. Ito mismo mga kababayan, ito mismo inuupuan ko, dating bukid ito ngayon, subdivision na eh. Diba? Gawa na dito ng Borlan developer mga kababayan. Pag ayan na, magagawa na, buo ng subdivision, yun, ipapasa na yun sa Pag-ibig. Ipautang na mga kababayan. Negosyo pa rin mga kababayan. Diba? Mga oligarko mga kababayan ang nakipag sa ating gobyerno. Ang mga magsasaka, pinabayaan ng ating gobyerno. Dapat talaga sa ngayon mga kababayan, kasi sa hirap, sa gutom mga dinaranas ang ating mga Pilipino mga kababayan, na tayo ng mga Pilipino, dapat susolusyonan ng ating gobyerno mga kababayan. Talagang dapat suporta ng gobyerno ang kailangan sa ating mga magsasaka upang malutasan ang gutom. Hindi po malutasan ang gutom mga kababayan sa pamamagitan ng pag-import ng mga bigas, kung ano pa, pati ultimo kamatis mga kababayan, nag-i-import na tayo galing China pa, di ba? Tapos itong makipagitgitan itong ating gobyerno sa China mga kababayan, pero tandaan nyo, ang China napakaano nating partner sa kalakalan mga kababayan. Ultimo natin mga kababayan, galing China ultimo sibuyas, di ba? Sibuyas, kamatis. Samantalang sagana tayo sa mga tanim na yan. Ang kulang lang sa atin mga kababayan, siguro itong pananabutahe kasi mga kababayan ang nasa problema nating mga Pilipino. Ang problema sa ating gobyerno, yung pananabutahe. Alam nyo kung bakit ko nasabing pananabutahe, di ba? Di ba pananabutahe yan mga kababayan? Kung kailan anihan at saka mag-i-import ng mga, pag anihan ng palay, mag-i-import ng bigas. Pag anihan ng mga gulay, halimbawa sibuyas, at saka mag-i-import ng sibuyas. Pagdating na yung mga sibuyas galing ibang bansa, wala na. Tatakutin natin magsasaka, bibilihin na ng mga trader ng napakababang presyo. Diba? Pagkatapos niyan, i-imbak sa mga storage nila. Walang magagawa si magsasaka mga kababayan kasi wala silang mapaglagyan Kasi walang silang makukuhang tulong sa gobyerno. Hinahayaan nila ang buitre ba yun mga kababayan, parang agila mga kababayan nga mandaragit. Hinahayaan nila yon nga dadagitin ang produkto ng mga magsasaka. Buitre ba yata yun mga kababayan, parang ganun, no? Kung ang ating gobyerno may malasakit sana sa mga Pilipino, hindi nila hinahayaan ang mga trader nga manipulahin ang produkto natin mga magsasaka, sana makikinabang ang mga Pilipino nang hindi ganun kamahal. Okay lang naman sana mga kababayan yung umabot ng 700 ang presyo ng sibuyas. Kung ang mga magsasaka binabayaran din nila ng 400 bawat kilo, hindi mga kababayan Wala pa nga sa 25 pesos per kilo ang bili nila, tapos pagdating sa palengke 700 per kilo na ang sibuyas, di ba? Nakakaloko 'yon. Pero bulag ang ating mga congressman, mga kababayan pagdating sa problema. Ang ating mga senador bulag pagdating sa problema na 'yon mga kababayan. Lalong-lalo ng ating presidente. Yan ang problema mga kababayan, nga kahit
ang mga ordinaryong tao, mga kababayan, nakikita yung problema na yan. Pero ang ating mga congressman, ng mga matatalino, mga profesional yan, yan nga ang mahirap sa mga taong edukado. Yan ang mahirap sa masyadong talino ng tao, mga kababayan. Ginagamit sa pangluloko yung talino nila. Bakit hindi masabing hindi ginagamit sa panluloko? Bakit sabihin na bakit si congressman niloloko ba yung mga magsasaka? Sa tingin nyo, di ba? Bakit nakakalusot yung mga importation? Lahat sila mga kababayan diyan nagkaano eh. Isa pa 'yon mga kababayan yung sa NFA, di ba? Kahit papasukin yung mga bigasan ng mga kababayan ng NFA, ang daming bigas niyang ilang taon na nakaimbak. Nasisira na lang yan, katatago nila. Kung kailan sirang-sira na yun mga kababayan, saka pa ilalabas. Kung sasabihin, shorted tayo sa bigas, nagtaas ang presyo ng bigas. Pero yung mga tambakan ng bigas ng NFA mga kababayan, hindi naman nawawalaan ng bigas eh. Yung korupsyon, yung pananabutahe mga kababayan, katulad yung bigas mga kababayan ngayon yung yung Romualdez rice. Tingnan yung maigi mga kababayan kung okay ba yung bigas na yon o class A ba yung bigas na yon mga kababayan. Para ba di maintindihan mga kababayan ang anong tingin nila sa ating mga maliliit, mahihirap mga Pilipino. Ginagago lang tayo lagi. Ginagago lang tayo lagi mga kababayan. No? Bibigyan ka daw ng 2 kilo. Bigay rin naman yata, parang hindi naman yata bili. Kaya lang mga kababayan, para kang bumubuto. Lalagyan daw ng tinta yung mo, daliri mo. Parang hindi ka na makabalik. Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, pag namigay ng tulong yon, walang kondisyon-kondisyon, pero hindi 2 kilo mga kababayan. Isang sako. 25 kilos nga Tapos yung groceries mga kababayan, hindi lang balot-balot, isang balde. Di ba? Nakikita nyo naman yung may mga kalamidad nga nagbigay ng si Pastor Apollo Kibuloy, tulong. Walang kondisyon yun mga kababayan. Isang sakong bigas, hindi kilo-kilo katulad ng binibigay ni Congressman Tambaloslos. Ng 2 kilo, ipagmamalaki pa. May nagsabi pa nga dapat daw si Congressman Tambaloslos, si Tambaloslos ang papalit kay BP Sara kasi si BP Sara daw walang magagawa, si Tambaloslos daw maraming nagawa. Ano bang nagawa ng Tambaloslos? Yung pagbibigay ng 2 kilong bigas nga may kasamang amag, mga kababayan. Nahigitan pa yung atag 29 per kilos mga kababayan sa kadiwa ni Kuting. Hindi naman lahat ng mga lugar mga kababayan may kadiwa center. Kaya lang yung muling binibinta mga kababayan sa kadiwa center ay yung mga laon ng bigas mga kababayan, wala talagang kung medyo masilan yung tiyan mo mga kababayan, hindi ka pwedeng kumain doon sa bigas na yun. Okay naman sana hindi naman tayo talaga kapos pagkain mga kababayan kung ang ating gobyerno ay seryoso lang. Seryoso lang talaga. Kung talagang may malasakit lang sa mga Pilipino. Kung may malasakit lang talaga sila sa mga Pilipino, mga kababayan. Unang-una talaga mga kababayan, ulitin ko, ang pagtuunan ng pansin, suportahan ang ating mga magsasaka mga kababayan. Hindi lang sa pagbigay ng ayuda. May paparinig ako dyan mga kababayan. Yung mga sa una pang reklamo, hinanaing ng ating mga magsasaka mga kababayan. Itong mga taga Mindoro lang. May paparinig ko sa inyo mga kababayan. Kung ano yung hinanaing. Sa mga Mindoro area yun na mga kababayan ha. Magsasaka ng sibuyas sa Occidental Mindoro na sana'y wag na mag-import ang pamahalaan o di kaya naman ay wag nila itong itaon sa panahon ng kanilang pag-ani. Nagdudulot umano ito ng hirap sa kanila dahil sa kasagsagan ng anihan. Sa sobrang dami nito ay masyadong mababa nang nabibili ang kanilang mga sibuyas. Kaya naman hilig ng mga magsasaka sa pamahalaan na maglagay ng maraming cold storage sa kanilang lugar. Pinakamagandang itulong ng gobyerno. Diba mga kababayan? Diba? Yun ang hinanaing ng mga magsasaka. Nasaan si BBM? Diba? Nasaan si Tambaloslos?
Pinaparinig ko lang 'to mga kababayan, baka sakali may makakarinig dito sa vlog ko at may makakita at mapansin nila ito. Hindi ko 'to ginagawa mga kababayan para sumikat ako, ginagawa ko lang 'to paggising sa ating gobyerno. Sana ho mga bigyan ng importante at ang suporta sa ating magsasaka kasi yan ang bumubuhay sa ating mga Pilipino, ang mga magsasaka mga kababayan. Bakit binubuhay ba tayo ng mga lintik ng mga congressman na yan? Yung lintik ng mga senador na yan mga kababayan, binubuhay ba tayo niyan? Mga magsasaka ang bumubuhay sa atin, kaya dapat yun, ito ang pagtuunan ng pansin, nga sila naman ang pilit pinapatay ng ating mga politiko. Ginagawa lang nilang gatasan itong mga magsasaka natin. Yun bang mga trader mga kababayan, sigurado ba tayong hindi yan sila kasosyo ng mga politiko? Diba? Kasi kung hindi yan sila kasosyo ng politiko mga kababayan, dapat pilay na yung mga, hindi na pinapayagan yung mga trader na yan. Kasi alam naman natin ng mga trader na yan, sila ang pahirap sa ating bansa, sila ang pahirap sa mga Pilipino. Alam nyo kung bakit? Kung kasagsagan ng aning, alam nila marami ng ani, marami ng harvest ang ating mga magsasaka. Bibilihin nila ngayon ng halos hingi mga kababayan, hihingiin nila na yan. Dahil kakulangan sa mga storage facilities mga kababayan, ang ating mga magsasaka napilitang ibenta dahil masisira lang kanilang ani pag hindi ibenta. Ngayon, yung mga utang nila mga kababayan, bago sila nakapagtanim, paano sila makakabayad? Sinasakal sila ng mga trader. Kasi nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan ng ating gobyerno eh. Sana kung maagap ang ating gobyerno at inalalayan talaga ang ating mga magsasaka mula pagtanim hanggang pag-harvest, hanggang pagtulak pati sa palengke para maalalayan ang mga mahirap nga mga Pilipino, nga mga consumer, makakain ng tama, makabili ng mas mababang presyo. At ang mga magsasaka, makapagbenta ng medyo mataas-taas na presyo upang makabawi naman sila sa gastos. Hindi yung ang trader lang mga kababayan, ang yumayaman, mga pisting trader na yan, ang yumayaman sa ating mga magsasaka. Pinagkakitaan ng trader ang magsasaka at ang mga consumer. Ang inutil nating gobyerno mga kababayan, hindi napapansin yan. Ang inutil nating presidente, hindi nakikita yan. Ang ating mga kurap, mga congressman at mga senador, mga kababayan, hindi nila nakikita yan. Kung makikita man nila yan, pumipikit lang ang mga demonyong yan. Kasi kumikita din sila sa mga trader. Natin alam yung mga trader mga kababayan kung kaano-ano nila yon. Yun ang kalakalan mga kababayan ng ating gobyerno. Yun ang marumi talagang sistema ng gobyerno mga kababayan. Ngayon ang dapat kahit yung ano lang mga kababayan. Ang daming pinangako si PBBM nung siya kumandidato pa. Kahit dito lang sa mga trader mga kababayan, pilayin niya ang trader. Huwag payagan ang mga trader nga sakalin ang ating mga magsasaka at pagkakitaan ng mga consumer mga kababayan. Huwag nila hayaang ang mga trader ang maggagawa ng mga storage facilities sa mga probinsya. Kasi yan mga kababayan, diyan talaga lang masasaka ang ating mga magsasaka sa ginagawa nilang yan. At dahil din sa kapabayaan ng ating mga government official nga ang inatupag lang nila, ang pinipilit nila pagtuunan ng pansin at gagastusan ng malaking halaga ng pera, ang pera naman ng mga Pilipino, ay ang political agenda nila ay yung pagbago ng konstitusyon mga kababayan. Yan nga lagi lang tinatrabaho nga baguhin ang saligang bata, baguhin ang konstitusyon. Parang manatilo sila ng matagal sa pwesto nga siya namang inalmahan talaga ng todo ni dating Presidente Duterte mga kababayan. Kaya tayo ganito nagkakagulo. Huwag nila munang pansinin yung ano na yan, konstitusyon na yan. Hintayin na lang yan, tanggapin lang hanggang 6 na taon lang sila. Iba naman ang pagbibigyan. Ang tutukan nila, ito mga magsasaka mga kababayan. Ito talagang mga magsasaka kasi ito ang bubuhay sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya lang mga kababayan, ang nabubuhay si trader mga kababayan, walang kahirap-hirap, naghintay lang. Para lang ang talagang buitre ba yung ibon na yung malaki mga kababayan nga mananagit. Parang ganoon lang talaga si trader, lilipad-lipad lang, sasarap-sarap lang sa ere. Lalantaw-lantaw lang doon sa baba kung mayroon siyang madadagit. Parang ganoon lang talaga mga kababayan.
Nagpapasarap lang sa buhay itong animal na trader na 'to, kasi yan namang kaibigan ng ating administrasyon. Matagal ng problema itong mga lintik na mga trader na 'to, mga kababayan, na siyang sumisira sa mga agricultural product natin. Ay tayo, mga kababayan, itong Pilipinas ay lupa ng 'di ba? Kung maghagis ka ng buto, kahit anong klaseng buto dito, mga kababayan, kahit saang banda mo ihagis, nabubuhay, tumutubo. Hindi katulad doon sa ibang bansa, mga desierto, mga kababayan. Ang desierto nga, mga kababayan, napagtaniman pa nila. Tinalo pa tayo sa mga lugar nga desierto. Hindi umabot ng 700 ang kilo ng sibuyas. Sa Saudi, mga kababayan, yan, wala silang mataniman yan, pero hindi talaga umabot sa ng 700 ang kilo ng sibuyas sa lugar na yan. Kung kailan ang Pilipinas, kasi isang agricultural mga kababayan, at siya pa ang naghihirap sa pagkain. Dahil po yan, mga kababayan, sa kakulangan ng suporta sa ating gobyerno. Masyadong kurap ang ating gobyerno, mga kababayan. Uulitin ko, sana yung mga hinaing ng ating mga magsasaka, pagbibigyan nila. Ang talaga, ako nga, mga kababayan, hindi ako magsasaka dito sa Luzon, pero ang nakikita ko talaga, ang kakulangan yung mga storage facility. Hindi ba kayang itayo ng gobyerno yan, mga kababayan? Wala bang pira ang gobyerno? Bakit mayroong 800 billion ang program fund? Biro mga kababayan, kung seryosohin, itayo na lang nila yan ng mga storage facility. Ilang building ang matatayo niyan, mga kababayan? Ilang probinsya dyan ang mapagtayuan ng storage facility? Ilang magsasaka niyan, mga kababayan, ang matulungan lahat mga pagkain papunta sa mga consumer, mga kababayan. Hindi na ganoon kamahal kung gobyerno na ang mga siwa. Kung hindi na si trader, mga kababayan, ang nagkontrol sa presyo ng ating pagkain, yung lintik na yan. Si NFA naman, hindi dinidirektang diniliver ang mga bigas doon sa mga palengke pamilihan. Kundi si trader ang pinagbibigyan nila, si trader ang kukuha sa kanila, si trader na magdala sa palengke, si trader na rin ang nasusunod kung magkano ang presyo nga ibigay. Kaya nga may NFA tayo, mga kababayan, dapat ang NFA ang may control niyan. Sila ang magano diyan doon sa mga pamilihan para ma-secure nila na ang mga Pilipino makakain. Makakain ang mga Pilipino ay hindi talaga maghihirap. Pero hindi. Kung ano-anong sinasabi, kulang sa supply ng bigas, mag-i-import, kailangan mag-import ng ilang metric ton. Hayop na yan. Pag kumikita, pag gusto lang bumili ng kotse, kailangan, Mr. President, mag-import tayo ng ganitong metric ton ang bigas. Mr. President naman, hindi ka mawawalaan dyan, Mr. President. Okay, import. Pagkatapos ng import, mayroon ng mamahaling sasakyan, ang mga opisyal ng NFA. Ano lang 'to, mga kababayan, itong patungkol sa mga mamahaling sasakyan. Bunga na lang 'to ng aking emosyon. 'Di ba? Kasi, mga kababayan, ang ordinaryong Pilipino, ang Pilipinong makitid ang pag-iisip, mga kababayan, nakikita ang problema natin. Yun pa kaya ang mga nakaupo sa gobyerno matatalino? Dapat talaga, mga kababayan, baguhin ang sistema ng ating gobyerno. Pansinin, kahit yung isang bagay na lang patungkol sa pagkain ng hapagkainan, yun lang talagang aayusin ng gobyerno. Kahit sa ibang parte, kung mga magnanakaw talaga, sige, magnakaw na kayo, basta yung pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino ay talagang secure, hindi nyo pababayaan. Hindi yung lahat na lang nagnakaw, pati mga trader, nakikinakaw na, pinabayaan ng ating gobyerno. Yun ang dapat talaga, mga kababayan. Ang solusyon talaga sa kahirapan ay ayusin ng ating gobyerno. Tulungan ang ating mga magsasaka. Pilayin ang mga trader, mga kababayan. Yung trader talaga, wag pahintulutan. Lalo na ngayon, may programa, may yung farm to market road, mga kababayan. Wala nang dahilan para maghirap ang ating mga magsasaka. Diba? Anong silbi ng farm to market road kung si trader lang ang makinabang? Hindi ang mga magsasaka. Dapat, mga kababayan, kasabay sa ng farm to market road, ang pagtatayo ng mga storage facilities ng ating gobyerno, mga kababayan, upang matulungan, masuportahan ang ating mga magsasaka. Yun lang naman talaga, mga kababayan.
ang mga storage facilities ang kailangan ng ating mga magsasaka. Kahit gaanong anong suporta ng ating gobyerno sa mga magsasaka para makapagtanim, susuplayan man nila ng paminhi yan, mga fertilizer, sa mga insecticide. Ang problema mga kababayan, palagay natin, makaani na si magsasaka at magandang ani. Diyan na naman ngayon pumapasok si trader mga kababayan. Diba? Sasakali na ngayon yung ating mga magsasaka, bibilihin ng napakababang presyo ang kanilang produkto mga kababayan. Paano makabayad ng utang si magsasaka kung andyan yung pisting trader na yan, nga pinabayaan ng mga inutil nating mga government official mga kababayan. Diba? Oh. Si trader mga kababayan, talo pa dito Dilibyo eh. Talo pa dito Bagyo si trader na to. Ang Bagyo kahit paano siguro mga kababayan, babahain mo yung mga pananim ng ating mga magsasaka pa, baka makatikim pa sila. Pero pag ito si trader mga kababayan, ang sumasagasa sa ating mga magsasaka, daig pa binagyo mga kababayan. Kasi si trader talaga pag kita niya maraming ani, sabay-sabay ang ani mga kababayan, siyempre, marami yan. O, di papasukin ni trader ngayon, bibilihin na ngayon ng hindi makatuwirang presyo mga kababayan. Si magsasakat, iiyak man, luhaan man, walang magagawa kaysa mabubulok lang ang kanyang mga produkto, di ba? Diyan mga kababayan, mula pagtanim sana, suportado ng gobyerno hanggang paghatid sa palengke, suportado ni gobyerno ang ating mga magsasaka. Walang dahilan nga maghirap ang ating mga magsasaka mga kababayan. Walang dahilan ang ating mga consumer, ang mga Pilipino, magtiis sa napakamahal na presyo ng gulay at sa pagkain. Kung si gobyerno mga kababayan, andyan lagi sa natin, tagiliran natin, gumagabay sa atin. Ang problema, yung pisting gobyerno natin mga kababayan, ay number 1 ding magnanakaw. Yun talaga mga kababayan. Kanya-kanya silang nakaw. Mayroon pa mga private nga individual nga hinahayaan na magnakaw din si trader. Yun talagang pisting trader na yan mga kababayan. Ang piste sa buhay ng mga Pilipino, yung trader na yan. Kadalasan ba dyan mga kababayan, mga Chinese? Mga Chinese ba yan? Mga kumpare ng mga politiko o kaya kapatid ng natin dyan, mga kababayan. Diba? Kaya nakapanggigigil. Hanggat hindi mabago ng ating gobyerno, ganyang sistema mga kababayan, hindi talaga mawala ang gutom mga mararanasan ng ating mga kababayang mga Pilipino. Pati ang ating mga magsasaka mga kababayan, halos hindi na makakakain dahil sa sobrang hirap. Pawis at dugo talaga kanila na inilalabas para sa kanilang pagsasaka. Kahit hanggang ngayon mga kababayan ay magsasaka pa rin sila at halos hindi makakain. Kahit ilang ektarya mga kababayan ang sakahan mo, palagay mo, maganda ang harvest mo. Pag maganda ang harvest mo, andyan na nga yung dilubyo nga trader mga kababayan. Sasakali na ngayon si kawawang magsasaka sa presyo nga hindi ka nais-nais. Itatago nila sa kanilang mga storage at pagkatapos ng anihan mga kababayan at saka na nila ilabas. Sila ang nagmanipula, sila ang may mga kababayan, may control sa presyo sa ating palengke si trader. Siyempre, ang mga nasa palengke, wala ring magagawa, bibenta sa kanila na trader ang mataas na presyo, ibibenta rin nila ang mataas na presyo mga kababayan. Si consumer ngayon, si Juan de la Cruz ngayon, o kaya yung mga pamilya ni Iyo Bintoy, mga kababayan, ay siya ngayong kawawa. Halos hindi na makakain. Dahil sobrang mahal ng bilihin. Ngunit walang magagawa. Kasi yun ang Pero kung ang ating mga government official, mga kababayan, ay may pusong maka-Pilipino, may pusong makatao, at may pusong maka-Diyos, mga kababayan, hindi mangyayari sa atin yun. Ang problema, mayroon tayong government official nga namimigay ng bigas, may kasamang amag. Aywan ko kung baka ilang taon na yan nakatambak sa mga kababayan. Hindi na pwede ibenta. Ayun, ginagamit para magpakilala silang isang mabait na politiko. At ito'y gagamitin na naman sa eleksyon mga kababayan. Diba? Ganyan magaling ang ating mga politiko mga kababayan. At mga kababayan,
ulit, hihingi ako ng pasensya sa inyo kung mayroon man akong nasabing medyo lumalampas at hindi niyo nagustuhan, nadala lang sa emosyon mga kababayan sa pero ang mga sinasabi ko mga kababayan, yun talagang real nga nangyayari sa buhay ng ating magsasaka. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay mga kababayan, yun lang naman ang sinasabi ko dito sa vlog ko. Gusto ko lang ipaabot sa ating gobyerno mga kababayan, ang hinanaing sa mga maliliit ng mga Pilipino at saka sa mga magsasaka. Gusto ko lang silang gigisingin mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan kung sino man sa inyo ang sumasang-ayon dito sa vlog ko at pwede ba mga kababayan maglambing ako sa iyo ng isang subscribe mga kababayan at isama na rin pagpindot ng ating notification bell. At paki-like na rin mga kababayan at maraming salamat mga kababayan. Ulitin ko, Biker Adventure YouTube channel mga kababayan at magandang gabi po sa inyong lahat.